Magandang araw po mga kamalikmata. Ako po pala si Janice, isang bakery owner. Araw-araw ko po napapakinggan ang mga uploads nyo at isa po kayo sa paborito kong narrator. Silent listener po pala ako na taga Iloilo. Meron po akong karanasan na hindi ko nakakalimutan hanggang ngayon. Nung kabataan ko po talaga ay hilig naming magbabarkada ang pumunta sa mga sayawan. Kahit anong oras pa yan, basta may libreng motor o sasakyan, go kami. Bakasyon po noon, buwan ng Mayo. Marami pong festahan sa mga baryo. May isa po kaming kaibigan na nagyaya noon na pumuntang sayawan sa isang baryo. Medyo malayo din, pero may dala kami nung tricycle. Mga alas 8 po kami noon umalis at dumating kami ng mga 8:30. Sa isang open field na basketball court ginanap ang sayawan, kaya madaming tao na nang dumating kami. Tuwang-tuwa naman kami dahil doon din ang iba naming kaibigan. Sobrang ingay namin noon, tawanan, sigawan, biruan, sayawan. Grupo-grupo po kami sa gitna ng bulwagan. Nang magpaalam itong kaibigan kong si May na iihi, sinamahan ko na siya. Habang naglalakad po kami noon, ay malikot na nagkukwento itong si May. Nang biglang masagi nito ang isang babaeng nakasalubong namin. Ang masama po, si May pa yung nagalit. Pinagtaasan niya ito ng kilay at bumulong-bulong siya na dinig naman. Tiningnan tuloy kami ng masama ng babae. Inirapan naman ito ni May. Kaya nakurot ko siya noon sa tagiliran. Pagkatapos nung mag-CR, ay bumalik naman agad kami sa umpukan. Maya-maya ay nagtaka kami nang biglang mapaaray si May. May bumangga daw sa balikat niya, pero di niya napansin kung sino. Napahawak din siya sa tiyan niya. Sobrang sakit daw dito at bigla na lang siyang sumuka. Nanghihina siya pagkatapos niyang sumuka ng puro tubig. Pinaupo muna namin siya. Pero namimilipit pa rin siya sa sakit ng tiyan. Kaya nagyaya na po ako nung umuwi. Dali-dali naman namin siyang sinakay ng tricycle. Mag-aalas 12 na rin naman yon at nag-aalala na kami kay May dahil panay-daing na nito. Medyo mabilis na nga rin ang patakbo noon ni Joko. Siya po ang kaibigan naming nagdadrive ng tricycle. Nang padaan na kami ng tulay palabas ng baryong yon, ay parang bigla pong lumamig. Tinaasan po talaga ako ng balahibo noon sa kakaibang pakiramdam. Para po kasing may nakasunod sa amin. Puro puno po ang madadaanan namin sa magkabilang daan at naggagalawan ng mga sanga kahit wala namang hangin. Nagahampasan pa ito. Maya-maya po ay may narinig na kaming mahinang huni. Alam po namin ang huning yon dahil madami po talaga noon sa lugar namin. Lalo pong binilisan ni Joko ang patakbo. Dahil mahina ang huni ng ibong nakasunod sa amin. Ibig pa naman daw sabihin nun ay malapit lang ito. Una po naming hinatid nun si May. Pasalamat na lang po kami at nawala na rin ang huni nang malapit na kaming makarating. Sumasakit pa rin ang tiyan nito at hinang-hina itong bumaba ng tricycle. Nag-aalala naman ang nanay niyang tinulungan siyang maglakad. Ginising na namin ito dahil hindi na namin alam ang gagawin. Pagpasok sa kanila, ay pinainom ito ng nanay niya ng maligamgam na tubig. Pero muli ay sinuka lang niya ito. Magpapaalam na po sana kami nung uuwi nang biglang marinig na naman namin ang mahihinang huni. Sinundan talaga kami nito. Nakaramdam na ako ng takot noon. Anong oras na po kasi at di pa kami nakakauwi ni na Joko. Hindi rin naman namin maiwan si May sa ganong kalagayan. Putlang-putla na po siya at dinadaing pa rin niya ang tiyan niya. Para daw po itong hinahalukay sa loob. Maya-maya po noon ay nagulat kami na may bumagsak sa bubongan nila. Para pong pilit nitong binubuksan yung bubong. Medyo layo-layo pa naman po ang mga kapitbahay nila. Kaya hindi rin kami makahingi ng tulong. Nagyayaya pa naman noon ang nanay ni May na dalhin na namin siya sa ospital. Pero natatakot na po kaming lumabas ni Joko. Sinabi na naming sinundan kami ng aswang. Nagtataka naman itong napatingin sa amin. Saka lang niya narinig ang huni na nagpapaikot-ikot sa bahay nila.
Doon lang po pinasya niyang gisingin ang asawa niyang mahimbing na natutulog. Nahirapan pa silang magising ito dahil naghihilik ito at ang lalim ng paghinga. Maya-maya po ay umuungol na ang tatay ni May na parang binabangungot. Nalito na po kami kung sinong tutulungan namin noon. Buti na lang po ng kinalaunan ay nagising ang tatay ni May. Pupungas-pungas pa po ito na parang nalimpungatan. Ang kwento nito ay nananaginip daw itong nakikipagbuno sa isang malaking aso. Buti na lang daw at natalo niya ito, kaya siya nagising. Nawala na rin po yung umaaligid na huni, pero hindi pa rin maayos ang pakiramdam ni May. Doon na po kami nagpaumaga sa kanila. Papasikat pa lang noon ang araw, ay agad na nagpatawag ng manggagamot ang nanay niya. Nadali daw ng aswang si May, pero wala po siyang maalalang nakaengkwentro niya. Kaya baka kako yung babae nakabungguan niya. Pero di po pa rin kami sigurado. Basta ang sinabi ko na lang sa kanya na bawas-bawasan niya ang magtataray. Lalo na sa di niya naman kilala. Hello po Sir Van. Facebook friend niyo po ako. Tawagin niyo na lang po akong Naomi. Taga-Bataan po ako. Malapit na po sa SBMA ang bahay namin ng mga kaibigan ko. Kaya madalas po kaming mag-joyride papunta dito. Nadadaanan pa po namin noon ng lumang tunnel na napapabalita ring isang haunted. Bale 5 motor po kami na palaging gumagala sa tuwing tapos na ang klase sa hapon. May tigi isang angkas, kaya 10 po kami lahat. 6 na babae at 4 na lalaki. Nakatuwaan na po naming maggala mula Bataan papuntang SBMA. Medyo hindi pa ganong istrikto noon ang pumasok, kaya nakakapasyal kami sa loob. Madalas kaming tumambay sa boardwalk noon, o di kaya ay nag-iikot kami doon sa maraming unggoy. Nakalimutan ko na kung anong lugar yon. Basta iniikot po namin yon pag medyo maliwanag pa. Pero pinagbabawalan na kami noon ng mga magulang namin na maggala doon dahil baka abutan kami ng dilim. Medyo delikado din kasi pag gabi na ang daan doon. Sobrang dilim at paliko-liko pa. Pero hindi po kami nababahala noon at tumutuloy pa rin kaming gumala. Lalo na at mayroong event noon sa may boardwalk. Masyado kami nung nalibang sa panonood at kwentuhan. Hindi na namin napansing madilim na pala. Kaya hindi na kami noon lumabas ng SBMA at doon na kami dumaan pa uwi. Madadaanan namin noon ang tunnel, kaya medyo nakaramdam ako noon ng kaba. Mas malapit kasi pag dito kami dumaan kaysa sa umikot pa kami sa ulo ng apo. Mapapalayo lang kami at matatagalan. Ang bilin sa amin ng mga naniniwalang haunted ang tunnel ay bumusina kapag dadaan doon. Kaso hindi namin yun nagawa dahil nagpaharurot na kami ng takbo ng padaan na doon dahil sa takot. Nakahinga naman kami ng maluwag nang makalabas ng ligtas sa tunnel. Pero maya-maya lang po noon ay may nadaanan kaming isang babaeng nakaputi na naglalakad sa napakadilim na daan. Medyo kinilabutan kami noon dahil wala man lang itong dalang flashlight. Hindi rin namin nakita ang mukha nito sa bilis ng patakbo. Pero mas nadagdagan po ang takot namin noon nang muli ay may madaanan kaming babaeng nakaputi. Nakahinto lang ito sa gilid ng daan na sobrang dilim. Lihim na po ako nung napapamura, pero narinig kong napamura na din sila. Nang muli sa ikatlong pagkakataon ay nadaanan ulit namin ito. Grabe na ang tambol ng dibdib ko noon, Sir Van. Pakiramdam ko ay hindi kami umalis sa daan na yon. Nakailang ulit pa po namin nadaanan ng babaeng yon bago naisipang magbusina ng mga kaibigan kong nagdadrive ng motor. Pagkatapos po noon ay naging tuloy-tuloy naman na ang biyahe namin hanggang sa makauwi kami. Simula po noon ay hindi na po kami gumagala ng malayo, lalo na pong hindi na kami nagpapaabot ng gabi sa daan. Hi Sir Malikmata. Nung high school po ako, ay hilig talaga namin ng mga kaibigan kong mag-cutting classes. Lalo na pag may palarong basketball sa ibang baryo. Sumasali kasi kami doon ng mga kaibigan ko para magkapera. Araw po yun ng Huwebes. Tandang-tanda ako dahil kinabukasan po noon Biyernes. Wala kaming pasok.
3:00 pa lang po noon ay nagplano na kaming magkating. Lalakarin pa kasi namin papunta doon sa kabilang baryo. Wala naman po gaanong sasakyan noon at kung meron man ay mahal ang pamasahe. Masaya pa kami nung naglalakad habang naghaharutan. Walang pakialam kung papagalitan kami ng mga guro namin kinabukasan. Basta makalaro kami at may maiuwing pera. Pero maaga pa po noon. Mga 5:00 pa kasi nagsisimula ang laro. Kaya dumaan muna kami noon sa mga taniman ng bayabas at mangga. Isa pa po yun sa katuwaan namin, ang manguha ng prutas. Minsan pa nga ay may nauuwi din kaming mga buko at papaya. Habang kumakain kaming 4 noon ng bayabas, ay bigla na lang may lumabas na matandang lalaki sa may puno ng nyog. Grabing gulat namin nang naglabas ito ng itak at anyong hahabulin kami. Ang bilis ng takbo namin noon papuntang court. Nagtaka pa yung mga nakakalaro namin noon kung anong nangyari sa amin. Sinabi namin may matandang lalaking humabol sa amin ng itak. Napaogag pa yung isang taga doon. Huwag na daw kami babalik doon sa mga taniman ng bayabas. Meron daw talaga doong nagbabantay at naghahabol ng itak. Bali-balita pa daw doon sa kanila na aswang yung lalaki. Pero wala namang napapatunayan. Sabi naman ng iba ay baliw daw yon. Basta daw nakakatakot ito. Dahil talagang mangtataga daw ito. Ginabi na po kami noon ng uwi dahil nakatatlong laro yata kami, 2 panalo at 1 talo. Masaya na kami noon dahil may maiuwi pa rin kaming pera. Sobrang dilim na noon. Buti na lang at may nagpahiram sa amin ng flashlight na nagtatrabaho doon sa barangay. Mag-iingat daw kami at wag nang dumaan kung saan-saan. Nang padaan na po kami doon sa taniman ng mga prutas, ay medyo binilisan namin ang paglalakad. Lakad-takbo na nga ang ginawa namin sa takot. Naalala kasi namin yung matandang nangahabol ng itak. Okay na sana at nakalagpas na kami. Pero putya talaga nun. Biglang may sumitsit sa amin. Nung una nagtatanungan pa kami kung ano yon at kung sino ang sumisitsit. Nang muli ay sumitsit ito at nalaman naming wala sa aming 4 ang may kagagawan nun. Takbuhan kami palayo sa lugar na yon. Nang bigla po kaming mapahinto dahil may nakatayong tao sa unahan. Nang ilawan po namin ito ng flashlight ay ganun na lang po ang hilakbot namin noon. Ito yung matandang lalaking may daladalang itak. Bit-bit pa rin niya ito pero mas nangilabot kami sa itsura niya. Naglalaway po ito na parang gusto kaming lapain anumang oras. Napaatras na po kami noon dahil papalapit siya sa amin. Naiiyak na po ako noon sa takot. At parang mapapaihi na rin sa salwal. Natawag ko na yata lahat ng santo nun, pati magulang ko at kamag-anak. Parehas lang kami ng reaksyon ng mga kaibigan ko. Di rin namin magawang tumakbo dahil baka mas lalo lang itong magalit at habulin kami. Ang mahirap pa po nun ay iisa lang ang flashlight namin. Paano kung maghiwa-hiwalay kami? Sobrang dilim. Naririnig na din namin na parang nanggigigil ito. Yung parang asong gusto ng manunggab. Nagngangalit ito. Hindi namin alam kung ano ang atraso namin sa kanya at inabangan talaga kami nito. Naiyak na talaga kami noon. Nagmamakaawa na nga kami na huwag kami nitong lapitan at saktan. Pero hindi pa rin po ito tumigil sa paglapit sa amin. Kaya sabi ko bahala na. Tatakbo na kami. Kumaripas na ako noon ng takbo nang walang pasabi. Nagsipagsunuran naman ang mga kaibigan ko. Pabalik kami sa court noon. At buti na lang, kahit sobrang dilim ay hindi naman kami nagkahiwa-hiwalay. Maya-maya po noon ay may nakasunod na sa aming sasakyan. Isang patrol car mula pa doon sa bayan namin. Sakay noon ng mga magulang naming 4. Nag-aalala na daw sila at di pa kami nakakauwi. Buti daw at may nakapagsabing dito kami pumunta. Kaya nagpasama na sila sa kaibigan ng papa ni Mike na pulis. Nakahinga po kami ng maayos noon, pero nakatikim din kami ng sapok. Pinasya naming wag nang ikwento sa mga magulang namin ang nangyari dahil baka mas lalong makatikim lang kami ng sapak. Simula po noon, hindi na kami nagkakating classes. Hindi na din kami dumadayo sa ibang baryo. Napag-alaman namin mula sa taga doon na naging kaibigan namin na pinaalis na daw doon ang matandang yon. Marami na rin daw kasi itong inaabangan na nagkakatroma. Ayaw pa rin daw maniwala ng iba na aswang ito. Sira ulo lang daw. Pero ewan ko lang po.
Kasi ba't ito naglalaway na parang mangangain? Para sa akin, kaya aswang siya o baliw. Nakakatakot ang mga kagaya niyang naghahabol ng itak, no? Magandang araw po sa inyo, Kuya Ban. Friends po tayo sa FB at isa din po ako sa mga subscriber nyo. Madalas ko po kayong pakinggan pagkagaling ko ng school at habang gumagawa ako ng assignment. Buti naman at hindi title ng upload nyo ang nailalagay kong sagot sa assignment ko. Ako nga po pala si Gail. Silent listener lang po ako. Nahihiya po kasi akong mag-comment sa mga video nyo. Gusto ko po sanang ikwento sa inyo yung karanasan po naming magbabarkada noong minsang gumala po kami sa isang beach resort. Hindi po namin yun plinano, basta bigla na lang po kami nagkayayaang mamasyal doon. Hapon na po noon at naisipan naming mag-overnight doon kapag ginabi na kami. Baka kasi may gustong mag-swimming at manood ng banda. Friday po noon at kapag ang weekend na kinabukasan ay may banda po sa resort na yon. Malaki din ang pool nila na malapit sa beach. Kaya baka kako tamarin kaming umuwi kapag nalibang na doon. 4 po kaming sakay ng kotse ng kaibigan ko. Pangalanan na lang po natin silang April, May at June. Siyempre di po nila tunay na pangalan. Bago lang po yung resort na yon at dinedevelop pa. Bago ding yari ang mga cottages doon at lodge. Kaya medyo naalangan pa ako noon na mag-overnight. Dahil nga kukonti pa lang ang nagche-check-in doon. Pero tulad nga din ang naisip ko, ay nalibang na kaming maligo sa beach. Marami kasing tao sa pool, kaya doon na lang kami sa beach nagpagabi. Dinig namin mula doon ang banda, kaya doon na lang kami gumawa ng bonfire at nagkwentuhan. Bumili din kami ng maiinom at pulutan. Mga bandang 10:00 na po yata yon nang magkayayaan na kaming mag-check-in. Medyo tinamaan din kami ng nainom namin. At dala na rin siguro ng antok. Ilalarawan ko po pala sa inyo ang itsura ng resort. Pagdating po doon, ay bubungad agad yung swimming pool na napapaligiran ng mga tanim. Katabi nito ay malaking gazebo kung saan ginaganap ang mga event at banda. Sa harapan nito ang malawak na dagat. Sa gilid naman sa kanan, kapag nakaharap ka sa dagat, ay andon ang mga cottages at lodge. Sa likod po ng mga cottages, ay kakahuyan na. Kaya hindi po kami pumupunta sa bahaging yon dahil puro puno na doon ng kawayan. Nagtatawanan pa po kaming 4 noon nang pumasok sa silid na kinuha namin. Pinili namin yung sa may bandang likuran na medyo malayo na sa gazebo. Dinig yung tugtog pero di na ganun kalakas kaya makakatulog kami ng maayos. Ayaw pa sana pumayag noon ng receptionist dahil hindi pa daw gaanong yari ang ibang silid doon. Pero nagpumilit kami dahil mas gusto namin ang solo at walang katabing silid na may naka-check-in. Maliban pa doon ay tahimik na talaga sa bahaging yon. Nagkukwentuhan pa kami noon hanggang sa dapuan na ng antok. Nakailaw lang ang buong silid noon dahil hindi sanay si April na nakapatay ang ilaw. Okay lang din sa amin dahil medyo creepy nga yung likuran ng lodge. Kasarapan na po ng tulog namin noon. Nang magising ako sa malakas na ihip ng hangin. Nagtaka pa ako dahil nakapatay na ang ilaw. Pero baka isa kina June at May ang nagpatay ng ilaw. Kaya bumalik na lang ako sa pagtulog. Nang maramdaman kong may naglalakad sa may hallway sa labas. Kaya dahan-dahan po akong bumangon nun para sana silipin kung sino ang naglalakad doon ng ganong oras. Pero wala namang tao sa hallway. Kaya bumalik na lang ako sa loob para matulog na sana ulit. Nang may makita naman akong anino papuntang CR. Madilim po kasi sa loob, kaya yung itim na figura lang ang nakikita kong pumasok sa CR. Ang pinagtataka ko po ay hindi man lang ito nagbukas ng ilaw. Kaya lumapit ako sa CR at pinindot ang switch sa tabi ng pinto. Ganun na lang po ang gulat ko nang makitang walang tao sa loob. Nang tingnan ko ang kama, ay nandun sina June at April sa isang kama at si May naman at ganun na lang po ang hilakbot ko nang makitang may katabi sa kama si May. Dahan-dahan ko po itong nilapitan at naanilag ko ito dahil sa ilaw na nagmumula sa CR. Kitang-kita ko po, Kuya Ban,
na ako po ang katabi ni May. Napaatras po ako noon at hindi makahinga. Pakiramdam ko po ay mawawalan ako ng ulirat nang bigla po akong napahugot noon ng malalim na hininga at biglang napabangon. Maliwanag na po ang buong silid. Napatingin ako sa katabi ko at nandun pa rin si May, maimbing na natutulog. Alam kong masamang panaginip lang ang lahat, kaya bumangon na rin ako para uminom ng tubig. Pero nagtataka ako noon dahil parang may naliligo na po sa loob ng banyo. Nang tingnan ko naman sa higaan, ay andun naman lahat ng kaibigan ko. Sobrang lakas na po ng kabog ng dibdib ko noon. Kahit natatakot po, ay sinilip ko pa rin kung sino ang naliligo. Nakabukas lang naman ang banyo, kaya kitang-kita ko si Jun na nagsha-shower. Ganun na lang po ang takot ko, kaya napaatras ako at anyong babalik sa higaan. Nang paglingon ko sa likuran ay nandoon na si Jun, nakatayo at nakangising nakatitig sa akin. Hindi ko na nakayanan ng takot at bigla na lang ulit ako napahugot ng malalim na hininga. Napabangon akong bigla. Nakita kong tulog na tulog pa rin ang mga kaibigan ko. Napatingin ako sa oras sa cellphone ko. Mag-aalas 4 pa lang, pero ginising ko na nun si May. Nagtataka pa ito kung bakit ang aga ko naman daw nagising. Kung alam lang din niyang ilang beses akong binangungot. Sinabi ko pa sa kanya noon na pisilin niya ang pisngi ko. Baka kasi panaginip pa rin yun. Di ko na kakayanin ng takot. Niyaya ko na siya nung magkape. Sakto pagbaba namin papuntang gazebo ay nagliligpit pa lang sila ng mga mesa at upuan. Nagtaka pa ang mga nag-aayos doon. Ba't ang aga daw naming nagising? Sinabi kong hindi ako makatulog ng maayos. Maya-maya ay nakita kong paparating na din sina Jun. Kukusot-kusot pa ng mga mata si April. Inistorbo daw ang tulog niya ni Jun. Sabi naman ni Jun na naginip daw kasi siya ng masama, kaya di na siya nakatulog. Nagtaka naman sila, ba't andun na din kami? Sinabi ko na ring binangungot ako. Sumabat naman yung baklang nasa counter noon. Marami na raw nagsabing hindi makatulog ng maayos o nananaginip ng masama doon sa silid na inuukupan namin. Paano daw ay hindi pa daw yun nabeblasingan? Huling yari daw kasi ang silid na yon na sakop na ng kakahoyan sa likod. Saka lang namin napagtanto na maaaring may elemento pang nananahan doon. Mula noon di na po kami muling bumalik sa beach na yon. Tara gala! Yan po ang madalas doon bungad ng kaibigan kong si James. Sa tuwing tapos na ang klase namin sa hapon, ay pinupuntahan niya ako sa bahay at yayayain gumala. Ako po pala si Brando. Nasa elementarya po kami noon nang makasaksi ng tinatawag nating multo. Sigurado po kaming multo yon dahil matagal naman na daw patay yung nakita namin. Matagal nang abandonado ang isang malaking bahay na nakatayo sa malaking lote. Ginawa na nga lang tapunan ng basura ang nasabing lote. Pagkatapos naming masundo ang mga kalaro namin noon, ay pinasya na naming maglaro sa may bakanting lote. Doon lang kami nakakapaglaro ng walang istorbong sasakyan. Madalas naman kaming maglaro doon, pero hindi po kami lumalapit sa malaking bahay. Pinagbabawalan po kami nung lumapit doon. Baseball po ang madalas naming nilalaro. Mga players din po kasi kami noon sa school namin. Nang si James na puno ng magbabat, ay di sinasadyang napalakas ang pagkakapalo niya. Isa po kasi siya sa pinakamagaling maglaro noon. Napunta po ang bola sa bakuran ng malaking bahay. Nagtuturoan na po kami noon kung sinong pupulot. Pero lahat naman po kami takot. Nasa 10 kami nung naglalaro. Pero ni isa sa amin ay walang nagpresenta. Sabi na lang nung kalaro naming isa ay kami na lang lahat ang pupunta doon. Ganon kami kaduwag. Kaya napagpasyaan naming pumunta doon. Sa dami namin ay puro pa rin kami takot. Pero may isa po kaming epal na kalaro. Narinig daw niyang gawa-gawa lang ng magulang namin ang usapang may nagmumulto sa bahay na yon. Ang totoo daw ay pinagbabawalan lang pumasok doon dahil marami pang mga gamit na naiwan ng matandang namatay. Ayaw daw ng mga kamag-anak nitong pakialaman yon. Dahil doon ay parang lumakas ang loob naming pumasok sa bahay. Nagtutulakan pa kami nun papasok. Nang wala naman pong kababalaghang nangyari sa loob, ay nagkayayaan na kaming lumabas. Wala namang importanteng kagamitan sa loob,
at puro luma na. Nang nakalabas na po kaming lahat noon, nagulat na lang kami nang malakas na nagsara ang pinto. Sabay-sabay po kaming napalingon. Narinig na lang po namin ang pagsitsit mula sa taas, sa may bintana. Sabay din kaming napatingala at naghihiyawan nang bumungad po sa amin ang isang matandang nakangisi sa may bintana. Kanya-kanya po kaming karipas doon ng takbo. May nagkanda dapa pa. Nang makarating kami doon sa pinaglalaroan namin, ay hingal na hingal kami. Napatingin pa po ako ulit doon sa bahay. Pero wala naman ng tao sa may bintana. Sinabi ko nung hindi na talaga ako lalapit doon. Ganon din ang mga kaibigan ko na nagtawanan na dahil nga sa kalaro naming nadapa at namumutlang gumapang muna bago nakatayo. Sa ngayon po si Ray wala na ang bahay. Isa na lang po ngayong bakanteng lote na may mga kasagingan na. Pero yung karanasan po namin yon ang nagpatibay lalo sa pagkakaibigan namin.